Habang si Yungyung ay nakatingin sa pader, nagpasalamat naman si Dojun sa pagkaing ginawa ng kanyang anak. Napatanong naman si Yunhee sa kanyang ama, masarap ba ama? Oo sobra ako na maghuhugas ng pinagkainan, wika ni Dojun. Bigla namang nagpanik si Yunhee at napasabi, hihi hindi. Ako na lang ang gagawa, nagtaka naman ang kanyang ama, kaya napasabi ito, hindi naman ito malaking bagay. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, lalong nagpanik si Yunhee, kaya ito ay napasabi, gagawin ko. Pakiusap, hayaan mo akong gawin ito. Habang nagtataka si Dojun sa ginagawang reaksyon ng kanyang anak, sumang-ayon na lang ito, na si Yunhee na lang ang maghuhugas ng pinagkainan nila. Ngunit biglang tumayo si Dojun, at lumapit sa kanyang anak, at ito ay napasabi, Yunhee, kumilos ka lang gaya ng dati. Wala namang nagbago, napalingon naman si Yunhee at sumang-ayon na lang sa kanyang ama. Ngunit napasabi si Yunhee sa kanyang isipan, kahit sabihin mo yan. Naalala bigla ni Yunhee ang ginawang pagsalag ng kanyang ama, sa ginawang atake ni Yungyung, dahilan para ikahati ng apoy sa dalawa, at dahil doon hindi mapakaniwala si Yunhee na ito ay magagawa ng kanyang ama. Dagdag pa ni Yunhee habang ito ay nalungkot, magagawa ko ba talagang kumilos tulad ng dati? Biglang naalala ni Yunhee ang nakaraan, kung saan sinabihan niya ang kanyang ama na poprotektahan niya ito kapag siya ay naging isang ganap na hunter na. At naalala niya ang sinabi niya sa kanyang ama, kung saan bibigyan niya ang kanyang ama ng special training. Biglang napahawak si Yunhee ng ulo, dahil sa sinasabi niya noon araw na iyon. Ngunit biglang napasigaw si Yunhee sa hiya, dahil naalala niya rin, na sinabihan niya ang kanyang ama na tuturuan niya ito simula sa basic. Napapakamot na lang si Yunhee sa kanyang ulo sa mga sinabi niya. Bigla naman nagtataka si Dojun sa ginagawa ng kanyang anak, kaya napasabi ito sa kanyang isipan, okay lang ba siya? Ngunit biglang may narinig si Dojun, at napansin niya na bukas pala ang television. Biglang nagalit si Dojun, dahil pasimpleng nanonood si Yungyung ng television. Habang nanonood si Yungyung ng television, ito ay napasabi, wow, anong klaseng tanga ito? Dahil sa panunood ni Yungyung ng television, hindi niya na napansin si Dojun na nasa likuran niya ito. Kaya tinawag ni Dojun si Yungyung, dahilan para biglang kabahan si Yungyung. Dahil sa hindi sinunod ni Yungyung ang parusang sinabi ni Dojun. Nagalit si Dojun at napasabi, sabi ko sa iyo humarap ka sa pader, hindi manood ng TV. Humingi ng kapatawaran si Yungyung, dahil sa hindi pagsunod niya kay Dojun. Napatanong naman si Dojun, wika nito, anong pinagsisisihan mo? Napasabi naman si Yungyung, itatama ko ang aking mga paraan. Ganun pa man napatanong si Dojun kay Yungyung, itama ang ano? Biglang niyuko ni Yungyung ang kanyang ulo sa sahig at napasabi, gagawin kong kumilos ng mabuti. Ilang minuto ang nakalipas, nagugutom at nahihirapan na si Yungyung sa parusang ipinapagawa sa kanya. Habang si Yungyung ay nahihirapan, ito ay napabulong, wala na akong lakas pa. Napansin naman ito ni Dojun, kaya pinapatayo niya na si Yungyung. Lumapit naman si Yunhee sa kanyang ama at napasabi, tatay, si Yungyung ay wala pang kinakain pagkatapos ng tanghalian. Nang narinig ni Dojun ang sinabi ng kanyang anak, ito ay napasabi, nasa harap ito ng pinto. Napalingon naman si Yungyung sa itim na plastik na sinabi ni Dojun, at ito ay naglalaway sa gutom. Lumapit si Yunhee sa sinabi ng kanyang ama, para kunin ang pagkain ni Yungyung. Ngunit sa pagbukas niya ng plastic bag, ito ay napatanong sa kanyang ama, ama, hindi ba ito ay isang dog bowl? Hindi inaasahan ni Yungyung na ang laman pala ng plastic bag ay isang dog bowl, kaya ito ay napatalon sa gulat. Bigla namang napalingon si Yungyung kay Dojun dahil sa pagkabigla. Ngunit napasabi na lang si Dojun kay Yungyung, ano? Bakit? May problema ba? Gusto mo bang kumain sa lamesa? Napasagot na lang si Yungyung kay Dojun, meron din akong human rights. Ang ibig kong sabihin ay dragon rights, napasabi na lang si Dojun kay Yungyung, walang ganon. Kumain ka na lang, habang nilalagyan ni Dojun ang dog bowl ni Yungyung ng dog food. Ito ay napasabi, siguraduhin mong kakainin mo ito, dahil bumili din ako ng dog food. Gulat na gulat naman si Yungyung sa ipapakain sa kanya ni Dojun. Habang si Dojun ay naghuhubad ng kanyang suit, ito ay napasabi sa kanyang anak, Yunhee,
maliligo lang ako, kaya siguraduhin mong hindi siya makakalapit sa ref. Napa-oo na lang si Yoonhee sa sinabi ng kanyang ama. Napapatingin na lang si Yongyong sa pagkaing nilagay ni Dojun, gayunpaman kumuha siya ng isa, para ito ay tikman. Ngunit biglang kinuha ni Yoonhee ang buong dog bowl, at napasabi, "Huwag mo itong kainin." Napalingon bigla si Yongyong kay Yoonhee, habang ito ay naiiyak, ito ay napasabi, "Hoy, kukunin mo rin ba pati ito?" Bigla namang pinapatahik ni Yoonhee si Yongyong at binigay ang isang mangkok ng steamed ribs kay Yongyong. Nagulat naman si Yongyong at napatanong kay Yoonhee, "Hindi ba iyan ay steamed ribs?" Sa pag-abot ni Yoonhee ng isang mangkok ng steamed ribs kay Yongyong, ito ay napasabi, "Bilisan mong kumain bago lumabas si ama." Dahil sa kagutuman ni Yongyong, kinain niya ang steamed ribs ng tuloy-tuloy habang ito ay masayang masaya. Gayunpaman dahil sa pagkain niya ng tuloy-tuloy, at walang hinto, siya ay nabulunan. Napansin naman ito ni Yoonhee, kaya inabutan niya ng tubig si Yongyong. Sa pag-abot ni Yoonhee ng isang basong tubig kay Yongyong, napatingin si Yongyong sa basong binigay ni Yoonhee, bigla namang napalingon si Yongyong kay Yoonhee. Napaiyak na lang ito at napasabi kay Yoonhee, "Yoonhee, pangako paprotektahan kita." Nagulat naman si Yoonhee sa biglang sinabi ni Yongyong, ngunit nagpasalamat pa rin ito kay Yongyong. Habang si Dojun ay naliligo, natuwa naman siya, dahil nagkasundo ang dalawa. Lilipat ang ating kwento sa loob ng Rift Management Department, kung saan pinupuri si Kwon Hyuk-soo ng mga katrabahador niya, dahil napapayag ni Kwon Hyuk-soo, ang isang biranked hunter na makipagkontrata sa kanila, kahit na ang taunang sweldo ay 3 milyong won. Habang natutuwa si Kwon Hyuk-soo sa mga papuring ginagawa ng kanyang mga trabahador, ito ay napasabi, "Ang lalaking ito ay kasama ko noong high school, at medyo loyal din siya." Dagdag pa ni Kwon Hyuk-soo, habang ito ay napatingin sa dalawa, sinabi niya na kumikita siya ng sapat na pera hanggang ngayon, at sinabi niyang pipirma siya ng kontrata sa atin, na nagsasabing tutulungan niya ako. Natuwa naman ang dalawa sa sinabi ni Kwon Hyuk-soo, habang natatawa ang dalawa, napasabi ang babaeng katrabaho niya, "Sigurado ako na gumaan ang pakiramdam ni boss, dahil kay Mr. Hyuk-soo." Napasabi naman ng lalaking katrabaho ni Hyuk-soo, "Tama. Ito ay magbibigay daan sa atin, na pamahalaan ng B-rank, na mas malaking portal ng walang pag-aalala." Bigla namang dumating si boss, at habang ito palapit kay Kwon Hyuk-soo, ito ay napasabi, "Hyuk-soo, mahal kita." Yumakap naman si boss kay Kwon Hyuk-soo at napasabi, "Nabalitaan ko na nag-aral kayo sa parehong high school." Habang si Kwon Hyuk-soo ay nabibigla sa pagyakap ni boss, napasabi naman ito, "Tama iyan. Hindi kami nagkausap nung naging hunter siya, pero hindi ko inaasahan na magkikita ulit kami ng ganito." Napasabi naman si boss, "Iyan ay mahusay." Bigla namang kinabahan si Dojun, at napapaisip na may mali. Habang napapaisip si Dojun, napasabi naman si Kwon Hyuk-soo kay boss, sabi niya pupunta kami sa mamahaling lugar, kung gusto mo boss, ngunit hindi na natapos ni Kwon Hyuk-soo ang gusto niyang sabihin kay boss. Dahil humarang si Dojun at napasabi kay Kwon Hyuk-soo, "Ako nasasama sa iyo." Dagdag pa ni Dojun, "Mas mabuti pang pumunta ka kasama ang iyong junior kaysa sa amo. Dapat manatili ka dito boss." Napaiyak na lang si boss at napasabi, "Alam ko, pasensya. Sasabihin ko rin sana yan." Wala nang nagawa si Kwon Hyuk-soo, kung hindi isama si Dojun. Habang ang dalawa ay nasa elevator, napatingin si Kwon Hyuk-soo sa itaas at napasabi, "Wow! Patuloy na tumataas, hindi ako makapaniwala na pupunta tayo sa isang bar ng maaga sa araw na ito," wika ni Dojun. Napalingon naman si Kwon Hyuk-soo kay Dojun at napasabi, "Mag-isip na lang tayo ng positibo. Hindi mo alam kung kailan magkakaroon ulit, ng pagkakataon ng mga normal na taong tulad natin, na makapunta sa ganito kamahal na lugar tulad nito." Dagdag pa ni Kwon Hyuk-soo habang ito ay natatawa, "Hindi naman parang tumatanggap tayo ng ilang dakilang kayamanan. Bibilhan lang tayo ng mga inumin ng kaibigan ko ng magaan kaya ayos lang." Sumang-ayon na lang si Dojun sa sinabi ni Kwon Hyuk-soo, ngunit bigla siya napasabi sa kanyang isipan, "Magaan ha." Nang nakarating na sila sa destinasyon, kung saan sila pupunta, sinalubong sila ng isang babae, napayuko ito at napatanong kay Kwon Hyuk-soo, "May kasama ka ba sa party?"
Ngunit napasabi na lang si Kwon Hyuk-soo sa babae, nandito ba si Mr. Choi Young-hoon sa pagkakataon ito? Ngumiti naman ang babae at napasabi, ikaw pala ang hinihintay niya. Hayaan mo akong dalhin kita sa kinauupuan niya, pakiusap sumunod kayo sa akin. Habang naglalakad silang tatlo, namamangha naman si Kwon Hyuk-soo sa nakikita niya, ngunit napatanong ito, ano kaya ang ginagawa nila sa loob nito? Ngunit napapalingon naman si Do-jun sa pinto at napapaisip na may mali. Sa pagbukas ng pinto ng babae, napayuko ito at napasabi kila Kwon Hyuk-soo, narito na tayo, sana ay masiyahan kayo sa inyong oras. Nagpasalamat naman si Kwon Hyuk-soo sa babae habang ito ay yumuko. Sa pagpasok ni Kwon Hyuk-soo sa pintuan, napansin ng kanyang kaibigan na dumating na siya, kaya napasabi ang kanyang kaibigan, nandito na pala siya. Hoy, Hyuk-soo. Bakit ang tagal mo? Ngumiti naman ang kanyang kaibigan at napasabi, ang tagal din natin hindi nagkita. Bigla naman tumawa ang kaibigan ni Kwon Hyuk-soo, ngunit ang nakadilaw na buhok ay masama ang tingin kay Kwon Hyuk-soo. Habang tumitingin ang kalbong katropa ng kaibigan ni Kwon Hyuk-soo, ito ay natawa. Ngunit hindi ito ikinatutuwa ni Do-jun, ito ay naiinis, dahil sa hindi magandang pinapakitang asal ng tatlong tukmol. Natawa na lang si Kwon Hyuk-soo at napasabi, pasensya na, dapat pala nagtaksi na lang ako papunta dito. Napatanong naman ang kaibigan ni Kwon Hyuk-soo, wika nito, ang lalaki bang katabi mo ay ang iyong junior? Inangat naman ni Kwon Hyuk-soo ang kanyang kamay, at napasabi, siya si Do-jun. Isang taon na kaming nagtutulungan sa trabaho, nang nalaman na ni Choi Young-hoon, nakasama pala ni Kwon Hyuk-soo ang kanyang junior. Napasabi ito habang tinatapik-tapik ang upuan ng paulit-ulit, upo, upo. Halika maupo ka sa tabi ko. Dagdag pa nito habang tinuturo ang isa niyang tropa, umurong ka, dumaraan ang mga public officials. Natawa na lang si Kwon Hyuk-soo, sa pag-upo ni Kwon Hyuk-soo, ito ay nagpasalamat sa kanyang kaibigan. Habang naglalagay ng alak si Choi Young-hoon sa baso, binigay niya naman ito kay Kwon Hyuk-soo, at napasabi ito kay Do-jun, dapat ka ring kumuha ng baso. Nagpasalamat naman si Do-jun sa inaalok ni Choi Young-hoon. Ngunit may biglang tinatawagan si Do-jun ng pasikreto sa likuran ng kanyang suit. Nang nakakuha na si Do-jun ng baso na may alak, nagsalita naman si Choi Young-hoon, inom-inom. Sa pag-inom ni Choi Young-hoon ng alak, ito ay napapunas sa kanyang bibig at napatanong ito kay Kwon Hyuk-soo, pero seryoso. Gaano na ba katagal? 11 taon. Dagdag pa ni Choi Young-hoon, wala akong narinig mula sa iyo pagkatapos mong lumipat sa Seoul. Naging okay ka lang ba? Natawa na lang si Kwon Hyuk-soo at napasabi, oo, syempre. Magagaling lahat ng mga katrabaho ko at sulit ang trabaho. Dagdag pa ni Kwon Hyuk-soo, paano naman ikaw Young-hoon? Balita ko isa kang B-ranked hunter, iyan ay mahusay. Ito ay kamangha-mangha, maaari mong bayaran ang mga lugar na tulad nito. Napalingon naman si Choi Young-hoon kay Kwon Hyuk-soo at napasabi, oo, pero hindi naman masyado. Ngunit may katuturan para sa iyo dahil nabubuhay ka sa pamamagitan ng sweldo. Natawa na lang si Kwon Hyuk-soo at napasabi, hinding-hindi ko ito kayang bayaran ng isang public official na sweldo. Napabuntong hininga na lang si Choi Young-hoon at napasabi, hulaan mo. Hindi gaanong masasabi sa isang taong sumakay sa subway sa halip na isang taxi upang makatipid ng pera. Natawa na lang si Kwon Hyuk-soo sa mga pinagsasabi ng kanyang kaibigan. Bigla namang tinuro ni Choi Young-hoon ang mga kasama niyang tropa at napasabi, oo nga pala, ang mga lalaking ito ay lahat ng mga miyembro ng B-rank guild namin. Yumuko naman si Kwon Hyuk-soo at napasabi, ikinagagalak kung makilala kayo. Ang pangalan ko ay Kwon Hyuk-soo, habang napapahawak ng daliri si kalbo, napasabi ito, oo. Ikinagagalak kitang makilala, napasabi naman si Tungaw habang ito ay umiinom, kalimutan ang tungkol sa pagpapakilala. Ngunit natawa na lang si Choi Young-hoon at napasabi, hoy. Itigil nyo ang pagiging bastos sa mga taong nagtatrabaho para sa pambansang mga gawain. Bigla namang tumitig ng masama si Do-jun sa tatlong tukmol, kaya tumitig din si Tungaw kay Do-jun. Bigla naman nagsalita si Kwon Hyuk-soo, wika nito, tungkol sa kontrata. Pwede ka bang bumisita sa City Hall minsan? Napatingin naman si Choi Young-hoon at nagtaka.
Dagdag pa ni Kwon Hyokso, inaasahan din ng aming boss na makilala kayo. Bakit hindi kayo pumunta para ipakita rin ang mukha nyo? Habang natatawa ang tatlo at napatakip naman ang mukha si Kalbo, napasabi naman si Choi Yang-hun, oo naman, dahil sa pagtawa ng tatlo hindi na lang nagsalita si Kwon Hyokso, habang tinitignan ni Dojun ang tatlong tukmol, napasabi ito sa kanyang isipan, sabi ko na nga ba, tinawag lang nila kami para aliwin sila. Ang taunang kita ng isang B-rank na hunter ay isang average na 4.7 bilyong won. Walang dahilan kung bakit sila pumunta sa amin para sa trabaho. Bigla namang nagsalita si Choi Yang-hun, wika nito, Hyokso. Gumawa tayo ng kontrata, pupunta ako sa City Hall bukas. Dahil sa sinabi ni Choi Yang-hun, napalingon si Kwon Hyokso at napatanong, talaga ba? Ngunit biglang kinuha ni Choi Yang-hun ang kanyang sigarilyo, ito ay nilagay niya sa baso na may alak, at napasabi kay Kwon Hyokso, oo naman, pero kailangan mo muna itong inumin. Bigla naman natawa ang dalawa, napasabi naman si Kalbo habang ito ay natatawa, Yang-hun. Hindi ba sobra na yan? Bigla naman nagsalita si Tungao, saan pupunta ang kanyang pagiging tao? Dagdag pa ni Tungao, habang ito ay tawang-tawa, hindi ba kayo close nung high school? Bigyan mo siya ng pahinga, bakit ayaw mo? Pinapaiyak mo ang isang public official ng ganito. Napansin naman ni Dojun na nanginginig ang kamay ni Kwon Hyokso, dahil sa kaiyaan. Biglang napabulong si Dojun, sa taong tinatawagan niya kanina, wika ni Dojun, pwede ka nang pumasok. Ang tao palang tinatawagan niya kanina ay si Han Minji. Tinaas naman ni Choi Yang-hun, ang basong may laman na sigarilyo, at ito ay napasabi, ano sa palagay mo, Hyokso? Pipirmahan ko ang kontrata, kung iinumin mo ito. Bigla namang tumayo si Dojun at napasabi kay Kwon Hyokso, halika na, senior. May meeting pa tayo pagkatapos nito. Napalingon naman si Kwon Hyokso at napasabi, ano? Dagdag pa ni Dojun, kaya naman wala nang dahilan, para makipagpalitan ng mga salita sa basurang tulad nito. Bigla namang tumitig ng masama ang tatlo kay Dojun. Dahil sa sinabi ni Dojun, nagalit si Choi Yang-hun, at napatanong kay Dojun, anong ang sinabi mo? Ngunit napatanong si Kwon Hyokso kay Dojun, ano ang ginagawa mo Dojun? Sumagot naman si Dojun kay Kwon Hyokso, wika nito, Han Minji, ang hunter na sinasabi mo noon ay nagpasya na pumirma ng kontrata sa atin. Bigla namang nagulat at nabigla si Kwon Hyokso sa sinabi ni Dojun. Dagdag pa ni Dojun, papunta na siya dito ngayon, sabi niya nasa lugar na siya. Bigla namang natatawa at napapahawak ng ulo si Choi Yang-hun dahil sa pinagsasabi ni Dojun, ngunit ito ay napamura at napasabi, sinasabi mo sa akin na pipirma ng kontrata sa iyo, ang isang S-rank na hunter. Tumingin naman si Dojun kay Choi Yang-hun at napasabi, tama iyan, at dahilan para mapasigaw at mapamura si Tungao, habang si Kwon Hyokso ay nabibigla sa sinasabi ni Dojun, napabulong na lang yang tanong kay Dojun, Dojun. Ano ang pinagsasabi mo? Napasabi na lang si Dojun, Senior, hindi ba ikaw ang nagsabi na nasa kalagitnaan ka ng negosasyon kay Han Minji, ilang araw na ang nakakaraan? Narinig naman ni Han Minji ang sinabi ni Dojun, kaya nalaman ni Han Minji, kung ano ang gustong ipaalam ni Dojun sa kanya. Biglang binuksan ni Han Minji ang pinto ng malakas. Sa pagmamadali ni Han Minji makapunta sa gusaling kung nasaan sila Dojun, ito ay hinihingal at pinagpawisan. Ngunit sa pagpasok nito sa pinto, ito ay napasabi, kamusta Mr. Kwon Hyokso? Kung paghihintayin mo pa ako aalis na lang ako. Ano ito? Hindi ba ikaw ang nagtanong sa akin na hintayin kita? Pinipigilan mo ako dahil nakikipagkita ka sa mga gangster na ito. Hindi naman makapagsalita si Choi Yang-hun, dahil sa biglang pagpasok ni Han Minji. Dagdag pa ni Han Minji, hindi ba dapat ako ang pinagtutuunan mo ng pansin kaysa sa kanila? Habang nagugulat si Kalbo, napasabi naman si Tungao, si Han Minji nga talaga. Napa-thumbs up si Dojun, at napasabi kay Kwon Hyokso, gaya ng inaasahan na aking iginagalang na senior. Sa paanong paraan mo nakumbinsi si Miss Minji, na pumirma ng kontrata sa atin? Gulat naman si Kwon Hyokso at hindi inaasahan, na ito ay mangyayari, napasabi na lang si Kwon Hyokso, oo. Habang nakatingin si Han Minji kay Kwon Hyokso,
Ito ay ngumiti at napasabi, may malapit na magandang cafe dito. Bakit hindi tayo pumunta doon? Nagtaka naman si Kwon Hyokso sa sinabi ni Han Minji. Ngunit biglang napalingon si Han Minji sa mga tungaw at napasabi, magpapatuloy ka pa bang manatili dito? Hindi ko gusto dito, kinuha naman agad ni Kwon Hyokso ang dala niyang bag, habang ito ay palapit kay Han Minji, ito ay napasabi, humihingi ako ng pasensya. Nang nakalapit na si Kwon Hyokso kay Han Minji, bigla namang nagsalita si Dojun, wika nito, paki-order na lang ako ng Amerikano. Lalabas ako kaagad, napalingon naman si Kwon Hyokso at nagtaka. Ngunit napayuko naman si Han Minji at napasabi, okay sige. Habang pinipigilan ni Han Minji si Kwon Hyokso na bumalik, ito ay napasabi, mauna na tayong lumabas. Dapat mong suriin ang iyong mga text message, nang nasarado na ang pinto, biglang tumahimik ang lugar. Gayunpaman dahil wala na si Kwon Hyokso sa loob ng kwarto, malalabas na ni Dojun ang galit niya sa tatlong tungaw. Habang si Dojun ay nakatalikod, ito ay napasabi, Yang Hun, inumin mo yan, dagdag pa ni Dojun, habang ito ay tumitingin ng masama, dahil sa kawalang respeto ni Choi Yang Hun kay Kwon Hyokso, mapapatawad kita, kung iinumin mo yan.